Jolene said, "You're a beautiful talker, a singer of pictures, a pixie-tongued hawker, a love-horned hobo, a jingle jangle man." Dito na kami sa Manila Zoo and medyo malakas yung tunog ng fountain kaya baka hindi ako marinig pero ito yung paligid. I'll do a voiceover guys para maiba naman. So dito, kumuha kami ng QR pass, much better kung mag-register na online para sure na makakakuha at makakapasok. So ganito na yung itsura ng main entrance ng Manila Zoo. So let's start the walking. Much better din pala kung magdala kayo ng sunglasses kasi super tirik ng araw. So first section, si Mali the Elephant pa din ang unang makikita. Bali test vlog na din pala to after 2 years of use ng Xiaomi Redmi Note 10 Pro ko. Gamit ko dito yung 0.6 lens and as you can see, very vibrant and stable ang pagkaka-video. Wala akong equipment na dala as in hawak ko lang gamit yung kamay ko yung phone ko. Medyo konti din yung tao and medyo maulan pero napakainit ng panahon. Gumanda yung paligid ni Mali kaso mukha pa ding malungkot kasi nga mag-isa pa din siya. Next naman, may mga bagong animals din. First time ko makakita ng ganito, capybara. Parang malaki lang siyang daga ganun. Tapos maliit na aso. May mas better na ding view yung Manila Zoo for Cat Farm, kaso di namin natsyempohang gising yung tiger. Dito naman yung savanna-like field, makakakita ka dito ng ostrich, zebra, kangaroo, deer. Kaso ostrich at zebra lang naman yung nakalagay. Looking forward pa naman ako makakita ng kangaroo kasi never pa ako nakakita nun. Then on to my favorite, ang malari ng posing ng lioness. Sobrang cute. So next naman yung reptile section. In fairness, di na mabaho gaya ng dati. Except sa pagong section, medyo may amoy pa din pero understandable naman. Better view na din sa mga hayop kasi salamin na lang ang harang tapos halos kapantay mo na sila. So on to my favorite place, Nax Air Condition. Sobrang ganda na ng view sa hayop tapos ang lamig pa. So pag naiinitan kayo or umulan sa labas, pwede kayong pumasok dito. Umakyat din kami sa playground, pero need pa kasi alisin yung sapatos kaya hindi na ako pumasok, kaya binidyo ko na lang tong view. Ito lang din pala yung nakita naming monkey section.
And tip, portable fan is must bring. Sobrang init kasi kainan time. So ganito na yung kainan sa Manila Zoo. Madami ding snacks and heavy meal stall. Plus may magandang coffee shop din dito pero hindi na kami pumasok doon. Then pumasok kami sa Butterfly Garden na air conditioned din in fairness. Di ko lang sure kung totoong butterflies tong mga naka-display pero ayan, ang ganda naman ng display. Dito na yung outdoor garden. Sobrang feels ka, so iisa lang naman yung paro-paro. Pero okay lang din kasi sobrang amo at pwedeng hawakan. So ayan, nagpahinga na yung mga beshi ko kasi nakakapagod din naman talaga maglakad. Finally, lumabas na din yung tiger. Sulit. So ayun, naabutan nating nakalabas yung tiger. So hi guys, nandito na ako ngayon sa may mga birds. So ito yung birds na nakikita ko. Ayun, iba-ibang klase. May mga peacock din. At ang presko ng hangin pero sadyang sobrang init lang din talaga ng araw. Pero ayan guys, tingnan nyo. So, ito naman yung bird sanctuary. Gumanda, kaso umunti yung mga hayop. So, ayan, need pa i-zoom yung lens para makuhanan kasi medyo malayo. Dahil yung tiger lumabas na kanina, hindi mo nila ako. Ayun, sinado. Sige. BRB na ulit kasi binigyan na lang ako magsalita. Lastly, bumalik lang kami kay Mali. Swerte nila kasi nakalapit sila kasi kami nasa bird sanctuary section. So ayun, medyo malayo. Ayun lang guys, sa last segment may mga details akong sasabihin and tips kung trip nyo din mag Manila Zoo. So, hi guys! Nakauwi na kami and dumating kami doon mga 11 yata and umuwi kami ng 1 PM kasi medyo maliit lang naman yung Manila Zoo and medyo onti lang din yung hayop. Tapos, ayun, pero enjoy naman kasi ang ganda na nung place. Sobrang, as in na-renovate talaga. Tapos, yung may mga air-conditioned room na like butterfly gardens and also reptile section. Yung mga ahas-ahas ganon. Naka-aircon na sila. Kaya sobrang init sa labas and kapag na-stress na kayo sa init, pasok lang kayo doon para, ayun, matuyuan kayo ng pawis. Medyo lang. Let's talk about the price. 300 pesos para sa mga hindi LGU Manila, ganon. Pero kung student ka, meron kang discount. 200 na lang yung entrance mo kapag hindi ka taga Manila. Tip ko pala, before kayo pumunta doon is mag-register na kayo sa Manila Zoo website, yung parang get ticket, ganon. So, para pagpunta nyo doon, diretso na kayo sa parang machine doon, then doon na kayo magbabayad and all. Hindi na kayo pipila, tapos magtatanong-tanong sa guard. And also, hindi pala pwede magdala ng outside food and drinks.
Pero ewan ko, may mga nakita akong mga naka-tumbler naman doon, pero yung sa amin hindi pinapasok kasi bawal daw. Tapos, meron din naman silang parking doon, malayo nga lang, para mga gilid lang ng road, since punuan na nga yung sa loob ng Manila Zoo. Pero overall, goods naman, and also yung mga foods doon, meron mga potato corner, Turks, gano'n, tapos may mga Japanese food din. Tapos, nagre-range ng 150 to 300 yung mga foods, depende sa bibilin nyo. Kaya, okay naman yung lasa. Sakto lang, ganun. Tapos, tip ko pala kapag pupunta kayo doon, magdala kayo ng extra t-shirt, lalo na kapag super init, tapos payong, maulan, tapos sobrang init din ng araw. And also, extra yung mga pamunas, panyo, ganyan, bimpo. Tapos, yung super helpful na nangyari, yung super helpful na nadala ko is portable electric fan. Ayun, kasi super magagamit mo talaga kasi super init nung nangyari kanina. So, i-rate natin yung Manila Zoo sa animals, sa paligid, sa place, and also sa overall experience. So, for 300 pesos na entrance fee, or 200 pesos, kasi may discount ako, student pa naman ako. So, ayun, siguro sa animals is 6 out of 10 lang, kasi super onti ng animals, as in, for example, compare sa dati, sobrang onti ng animals. Ang ganda pa rin naman ng mga animals doon since ang gaganda ng mga animal selection, ganun. Pero ayun lang, ang onti lang nila. So, mas okay sana kung madami. Pero feeling ko i-improve naman yun in the future. And also, yung place, syempre, 10 out of 10 compared noon. Sobrang gumanda talaga ngayon and naging maayos yung flow and also ang ganda ng paligid. Lalo na sa Botanical Garden kapag super init na ng panahon, ang ganda doon. Kasi puro puno talaga siya. Tapos ang lamig na simoy ng hangin. So, overall experience feeling ko nasa 8 out of 10. Kasi ang init, tas maulan. Depende rin kasi sa panahon. Pero, ayun, maganda pa rin naman guys and it's worth to visit. So, ayun na. Kung may tanong pa kayo about sa Manila Zoo, you can comment down below. So, ayun, I will end this vlog guys. That's it for this video. Thank you for watching and I hope you enjoyed. See you on my next one. Keep safe and bye!